Kuya Renny Boy, gusto ko ma-experience yung mga work from home na yan, work from everywhere, naka-laptop ka, kahit saan ako nag-work, sa Starbucks, sa Mega Mall, sa beach, kahit saan ko gusto. Kaso hindi ko alam kung paano ako makakakuha ng client. Welcome back to my channel, this is Kuya Renny Boy. For today's video, may share ako sa inyong 5 steps kung paano kayo magiging virtual assistant or freelancer in an instant kahit wala kang experience. Yung kahit tipong high school graduate ka lang, single mom, single dad, or gusto mo lang talaga ng part-time job, talagang matututo ka sa video na to. Make sure to finish this video until end kasi sasabihin ko sa inyo yung mga platform kung saan ako tumatambay before, kung saan ako nakakakuha ng client, saan ako nag-aaral, saan ako natuto, at sasabihin ko na rin yung mga step-by-step procedure kung paano ninyo uumpisahan yung freelancing journey ninyo from scratch. Bago ko ito umpisahan, shoutout muna sa nanalo ng 500 Gcash na nakaraang video ko. Kung gusto mo rin manalo, comment sa baba kung gaano ka pogi si Kuya Renny Boy. Without further ado, let's get started. Thank you for calling customer service. Welcome back sa channel ng mga swabe. Nagbabalik ang inyong lingkod, Kuya Renny Boy, para magbigay na naman sa inyo ng tips or ng technique kung paano kayo magiging virtual assistant kahit wala kayong experience. I've been working as a freelancer for more than 3 years now and share ko sa inyo yung mga platform na tinatambayan ko, kung saan ako nakakakuha ng client, kung paano ako naging social media manager, video editor, lahat yan sasabihin ko mamaya. Kaya sa lahat ng mga excited at gusto ng work from home, comment sa baba ng work from home. Sa mga naghahanap naman ng call center job na on-site, comment sa baba on-site. Pero syempre disclaimer muna tayo, what works for me might not work for you kasi syempre iba-iba tayo ng style, iba-iba tayo ng skills. Alam niyo yun, minsan magaling kayo sa ganito, ako naman hindi ako magaling sa ganyan. So lahat naman tayo natututo everyday, no? So yun, share ko na lang sa inyo mamaya yung mga step-by-step procedure or yung mga 5 tips ni Kuya Renny Boy para maging virtual assistant kayo kahit wala kayong experience. Pero real talk guys, no? Syempre, lahat ng mga pinagsasabi ni Kuya Renny Boy, hindi ito gagana kung hindi mo pa umpisahan. Kung hindi ka lalabas dyan sa comfort zone mo. Okay, kailangan kapag napanood mo tong video na to at nalaman mo yung mga tips, mga technique na ituturo ko ngayon, make sure na umpisahan mo na agad. Okay? Kasi para makita mo agad yung progress. Okay? Kapag sinama mo ng action, in just few days, alam niyo yun, sa mga susunod na araw, susunod na buwan, makikita nyo na yung resulta. So, step number 1 tayo. Find your niche. Okay, number 1 yan guys, kailangan alamin mo yung niche mo. Ano ba talaga yung hilig mo? Ano ba talaga yung gustong-gusto mo na ginagawa mo na masaya ka? Okay, tapos pagkakakitaan mo pa. Sa freelancing industry kasi, katulad ng ginagawa ni Kuya Renny Boy, itong pag-vlog ay isang uri ng freelancing, okay? So, kumikita ako dito and at the same time, masaya ako sa ginagawa ko. Sa freelancing or sa pagiging isang virtual assistant, napakarami kasing category niya, napakaraming job description, skills na kinakailangan or na pwede ninyong pasukan. So, eto guys yung mga category or mga job description na pwede ninyong applyan sa pagiging isang freelancer online. So, kung magaling ka ba sa video editing, magaling ka sa photo editing, sa graphic design, magaling ka ba sa appointment setting, so isipin nyo maigi kung saan kayo nararapat. Okay, pag nahanap na ninyo yung niche na nararapat para sa inyo, proceed tayo sa step number 2. Step number 2 natin guys ay research. Okay, halimbawa napusuan mo si video editing. Kahit pa paano meron kang idea sa CapCut, nakakapag-edit ka ng mga TikTok videos mo. Okay, pwede mong i-pursue si video editing. Kung ikaw naman ay magaling sa graphic designing, sa video editing, sa pagle-layout ng mga designs, pwedeng-pwede ka sa graphic designing. So, depende kasi sa inyo yan. Iba-iba kasi tayo ng skills, iba-iba tayo ng galing, ng style. Alam niyo yun, iba-iba tayo ng hilig na ginagawa. So, ang kagandahan sa freelancing industry, kung ano yung hilig mo na ginagawa mo, babayaran ka ng mga client mo. So kapag nakapag-decide ka na kung ano talaga yung niche mo, huwag ka munang mag-iisip na kung ano-ano. Okay, gusto mo na agad bigla ng graphic designing, samantalang ang pinili mo ng una, video editing. Focus ka muna sa video editing. Okay, aralin mo muna lahat ng dapat mo matutunan dyan. Okay, marami naman mga online platform na magtuturo sa'yo ng mga courses or depende sa'yo kung paano ka matututo. Pwede ka manood ng mga YouTube tutorial ng libre or pwede ka rin naman alam niyo yun, mag-avail ng mga paid courses online. Pero kung tutuusin guys, napakaswerte ng generation natin ngayon kasi halos lahat online na, halos lahat available na yung mga templates. Pwede kayo mag-edit sa ganito, pwede kayo mag-edit sa ganyan. Tapos may mga YouTube tutorial pa na libre. Panoorin nyo na lang. So ayun na nga, nakapag-research na kayo sa niche ninyo, feeling ninyo kayang-kaya nyo nang gawin ang isang uri ng trabaho, proceed tayo sa number 3. Pangatlo guys, choose your preferred platform. Napakaraming online platform guys no, na pwede ninyong puntahan, pwede kayong gumawa ng account,
Alam niyo yun, para makapag-start na kayo ng freelancing journey ninyo. Pero ang pinaka nire-recommend ni Kuya Rene Boy, alam niyo yun, na pinaka beginner-friendly na interface para sa akin, tapos napaka-Filipino ng design niya talaga. Alam niyo yun, parang madaling intindihin, madaling unawain yung mga nakasulat. onlinejobs.ph. So this is not a sponsored video guys, no. Ito lang talaga yung pinaka, alam niyo yun, pinaka ginagamit ko up until now. Upwork, nagamit ko rin dati, nagamit ko rin naman si freelancer.com. It's just that yung iba doon kinakailangan ng connects, yung iba kinakailangan ng bayad para makapag, alam niyo, makapag-apply lang kayo ng work. So kung ikaw, beginner ka pa lang, wala ka pang idea sa pag-freelance, pwede mong itry si onlinejobs.ph at alam mo, payo ko sa'yo, ngayon pa lang gumawa ka na ng account mo. Pagkagawa mo ng account, i-verify mo na agad, magsasabit ka lang naman ng ID. So step number 1 natin, kailangan mo lang naman hanapin, alamin yung niche mo. Pangalawa, mag-research ka about dun sa niche na napili mo, alamin mo kung ano ba yung ginagawa nun. At syempre, practicein mo rin yung pinaka-skills na napili mo para magkaroon ka ng idea kung paano yan i-execute. Pero sa mga beginners, payo ko sa inyo, pwede kayong mag-try ng mga work from home agencies guys, yung mga company or agency na nag-o-offer sila ng trabaho na online jobs, tapos sila na yung mag-guide sa inyo para makakuha ng client. Para to sa mga kinakabahan pa, yung hindi pa nila alam or feeling nyo hindi ko pa kayang kumuha ng client ng mag-isa ko, pwede kayong dumaan sa mga agencies kasi 100% guys, yung mga dumaan sa agency, talagang ang galing na nila ngayon. Kayang-kaya na nilang i-handle yung sarili nila at kayang-kaya na nilang kumuha ng clients on their own. Pero syempre, malay nyo naman, along the way, di ba, habang nagpa-practice kayo, inaaralan nyo yung niche ninyo, nagtatry kayo mag-submit ng mga application sa mga online platform na nabanggit ko, pwede na kayong makakuha ng client. Kasi kung ako ang tatanungin guys, mas maganda talaga kapag direct client kayo. Kasi kapag mga work from home agencies guys, hindi naman sa pag-aano, pero kung hindi mas mababa yung kikitain ninyo, marami kasi silang minsan na requirements. Kahit alam nyo, hindi na siya necessary or tugma dun sa kinakailangan talaga ng, alam nyo, ng client, nadadagdagan yung trabaho kasi dahil sa mga agencies. Pero syempre, yun nga, beginner-friendly ang mga agency at pwede mo silang gawing stepping stone kung nag-uumpisa ka pa lang sa freelancing journey ninyo. Sa mga naghahanap ng mga work from home agencies, guys, ito po, pwede nyong itry ang mga yan. Okay? Ayan, lalagay ko na dyan sa gilid. Pang-apat, guys, build your profile. Gandahan ninyo guys yung profile ninyo, yung portfolio ninyo. Since yun nga, nakapili na kayo ng platform na gusto ninyong tambayan or applyan. Si Kuya Rene Boy kasi dati ang tinatambayan ko talaga onlinejobs.ph, and alam niyo yun, last week nakakuha tayo ng client dyan na nagbabayad ng $1,500 per month. Okay? Video edit siya, 3 times a day lang ako nag-work. Ang gandaan dito guys, 2 hours a day lang ako nagtatrabaho, pero bayad yung 8 hours ko. To give you an idea guys, last month lang nakakuha tayo ng client dyan sa onlinejobs.ph na nagbabayad sa akin ng $1,500 per month. 3 times a week lang ako nagtatrabaho and 2 hours per day lang akong nagtatrabaho sa kanila. Napaka-solid, $1,500 per month, diba? Sa inyo kikitain yung ganyang kalaking halaga. So, blessing pa rin yan. So, sa profile ninyo guys, pwede ninyong pagandahin yan sa paggawa ng napakagandang cover letter. Alam nyo, i-highlight ninyo yung mga achievements ninyo, yung mga past professional background or work experiences ninyo. Pwede nyong ilagay dyan. At sa paggawa naman ng portfolio, kung hindi nyo pa napapanood, ay link it up there kung paano gumawa niyan. Napaka-solid, panoorin nyo na lang. Ilalagay nyo lang naman dyan yung mga sample video edits ninyo. Kung video editing yung ina-apply ninyo, mga sample campaigns, images na ine-edit ninyo for a certain, alam nyo yun, ads, mga ganyan. Kung ikaw naman ay nag-a-apply bilang isang copywriter, pwede kayong maglagay doon ng mga sample copywriting na ginagawa ninyo. Napaka-importante guys nang nakapag-build kayo ng napakagandang profile tsaka portfolio, kasi yun po yung number 1 na tinitingnan agad ng client kapag nag-check sila, okay, ng mga applicants dito sa mga online platform na to. And kapag nag-a-apply na kayo guys, kapag kumukuha kayo ng client, embrace rejection na lang talaga, kasi may mga times na makaka-experience kayo ng napakaraming rejection bago kayo makakuha ng trabaho sa freelancing world. Atibahin lang dito ng loob guys. Alam nyo ba yung mga successful virtual assistant ngayon, yung iba dyan 3 months, 6 months, yung iba 1 year bago sila nakakakuha ng client. Talagang alam nyo yun, kailangan mo lang talaga ng strong determination para alam nyo yun. Kasi kung gusto nyo talaga ng trabaho na to, diba, kailangan ninyong pag-igihan, kailangan ninyong pag-practicean, kailangan ninyong galingan. Kasi kung tutuusin, medyo saturated na talaga yung freelancing industry ngayon. Alam nyo yun, kailangan yung labanan dito, kailangan mag-stand out ka talaga. Kung gusto mo mag-stand out, kailangan practicein mo muna yung English communication skills mo, kasi syempre napaka-importante na kahit pa paano kaya mo makipag-conversate in English language sa mga foreigners. Syempre may mga interviews yan. Okay, tatanungin ka kung ano ba yung mga skill set na meron ka, ano ba yung kaya mong gawin para sa company nila.
Yan, okay? Actually, meron ako mga sample actual interview video kung gusto ninyong panoorin. Link up there din, makakatulong sa inyo yan. Bago natin ibigay ang pang-5 tip, gusto ko sana makita yung mga active fans ni Kuya Rene Boy dito sa ating YouTube channel at sa Facebook page. Make sure na nakalike kayo sa Facebook page ni Kuya Rene Boy at nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, okay? Lahat po ng mga magko-comment ng #Jabra dyan, mamimili ako ng mananalo ng Jabra Elite with noise cancellation. Grabe guys, napaka-solid at napakaganda. Napaka-professional ng tunog mo kapag gamit mo yung headphone na to. Kaya yun guys, make sure to like and follow sa mga social media channels ko. Baka ikaw na mapili ni Kuya Rene Boy. Panglima sa listahan guys na talagang makakatulong sa inyo, equipment. Guys, lahat ng mga nag-virtual assistant, nag-freelancing, dapat meron po kayong sariling gamit sa bahay like laptop or desktop or meron kayong sariling, alam niyo yun, webcam, headphone na merong noise cancellation kasi napaka-importante dahil kadalasan ito po yung mga requirements nila. Yung iba guys like Athena, nagbibigay sila ng laptop sa mga na-hire sa kanila. Pero yun, syempre yung iba naman, kailangan meron ka talagang sariling computer. Pero hindi ko kayo nire-recommend na bumili or mangutang para magkaroon ng computer, okay? Or alam niyo yun, wag kayong magsiset agad sa brand nyo kung wala pa kayo, okay? Mas maganda na manghiram muna kayo. Kung may kakilala, kamag-anak kayo na merong computer, may laptop, hiramin nyo muna hanggang kapag sumasahod na kayo, tsaka na kayo bumili. Kasi guys, mas maganda kung alam niyo yun, pag sumahod ka, pwede ka nang bumili ng sarili mong computer. Pwede ka nang bumili ng sarili mong laptop. Okay, kahit yung mga second hand lang muna. Tsaka na, kapag sobrang laki na talaga ng kinikita mo, alam mo yun, kaya mo na mag-assist ng multiple clients. Alam mo yun, nakakapag-multitasking ka at kaya mo i-handle ang 2, 3, 4 na clients. Grabe, ang laki ng kikitain mo nun. So yun guys, pag-pray natin na maging successful kayo sa freelancing journey ninyo. So kung may nakalimutan ako at meron kayong suggestion, comment down sa baba. Alam mo yun, para mabasa ng mga newbies natin at lalo pa sila magkaroon ng idea sa pagpasok dito sa freelancing world. So that's it for today's video. Sana nakatulong ulit si Kuya Rene Boy. Kung meron kayo suggestions, comment down below. Gagawin ko ng video yan sa susunod. Actually, paparating na yung video ko about introduction video kasi minsan required din to sa pag-apply sa freelancing or sa virtual assistant. Gagawa ko kayo ng video kung paano gumawa niyan. Okay? Comment down sa baba. Introduction video. Paparating na po yung video natin na yan. Kaya syempre, para mapanood mo, dapat nakasubscribe ka at kinlik mo yung notification bell para updated ka sa paparating na video na yan. Before I end this video, shoutout din and congratulations sa lahat ng graduates sa Boldminds Academy, Batch 32. Okay, yung Batch 33 ongoing na, pero pwede pa namang humabol. Para makapag-enroll, comment lang sa baba ng #scholar at i-PM nyo ko sa Facebook page ko, Kuya Rene Boy Official. Okay, para maihabol ko kayo. Pag hindi kayo humabol, pwede pa naman sa Batch 34. Okay? Meron tayong ESL, lalong-lalo na kung ikaw ay gustong mag-freelancing or virtual assistant. Dito, tinuturuan talaga namin kung paano kayo mag-i-improve sa pagsasalita ng English, kung paano makapasa sa mga interviews. Kaya libo-libo na nakapasa sa call center dahil sa Boldminds Academy, and hopefully, makita kita sa next batch namin. Bukod sa ESL na matututunan ninyo, magkakaroon kayo ng idea about computer navigation, kung paano makipag-usap sa mga tao, sa mga foreigners, di ba? Syempre, call center agent. Advantage kasi kapag may alam ka sa customer service, lalong-lalo na kapag nag-apply ka sa freelancing. E nakagandaan dito, may makukuha kang electronic certificate at meron pang job assistance guaranteed kapag graduate ka na. Kaya lang guys, shoutout sa lahat na nagpapashoutout dyan. God bless us all.